may kakaibang nilalang na dumating sa ating bayan. Mag-iingat kayo! Mga hamak na tao, pumunta kayo kasi sasakupin ko ang lugar na ito. Ha? Talaga ba? Bakit ba kasi talaga dito pa? Nabalitaan ko kasing magiging major tourist destination na ang bayan na to. Ay, bongga ka! Sobrang updated mo, robot! Tama ka naman dyan dahil sobrang ganda talaga dito sa Porac, Pampanga! Ay! Sunog! Masarap siya. Huli ka. Chismoso po ba kayo? Ay, ayaw ko na. Bukod sa balisong, meron na akong bagong armas. Kabawi-bawi man lang tayo sa pagkagat sa atin ng mga Natatakot mo ako! Ay! Dance person! Tasa lang. Mali. Hindi isa. Not one, but two. JSM Travel and Tour! Welcome to Porac Baywalk, ang first stop ng ating trip dito sa Porac, Pampanga. Ito ang tourism hub ng munisipalidad, isang malawak na park along the Porac River, kung saan pwede kang mag-chill, sightseeing, at magpa-picture sa iba't iba nilang photo spots. Gaya ng napanood nyo kanina, nandito sa Porac Baywalk ang replica ng Babo Robot from the 1996 international film na Robo Warriors na dito mismo sa Porac, Pampanga shoot. O diba? Porac rocks! Ang original structure ng robot ay 30 feet tall na talaga namang kinagiliwan ng mga Poraqueños. Kaya lang di nagtagal, nasira at naglaho ang robot. Kaya naman naisipan ng local government na magpagawa ng replika para ma-enjoy pa rin ng mga tao. Isa pang ipinagmamalaki ng Porac, its distinct landforms. Dahil bukod sa mga kapatagan, marami rin silang mga burol at bundok na punong-puno ng likas yaman. Yaman na hindi lamang makikita sa kalikasan, kundi pati na rin sa iba't ibang makukulay na kultura ng mga indigenous people na matatagpuan dito. Isa na dyan ang mga Aita na makakasama natin sa pag-akyat papunta sa Sitio Banaba, Barangay Sapang Uwak, Mountain View. Sabi sa akin na ito dahil matanda na ako, ikaw ngayon ang magmamana sa akin sa pagtuturo sa jungle survival. Ah, so si tatay dati ang nagtuturo ng jungle survival. Sabi, ang lakas ni tatay, oh. 100 years old, pero nakakalakad pa rin po siya. Siya po kasi ma'am yung noong panahon niya, noong gera sa Vietnam, siya yung nagturo sa mga Amerikano sa Clark. Ah, so sundalo si tatay. Oo, sundalo yan. So inabutan niya ang Second World War. Opo. Nandito tayo ngayon sa Sitio Banaba sa Barangay Sapang Uwak at makakasama natin ngayon si Apo Jungle. Isa siya sa pinakamatanda na Aita na nandito. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Tay, ilang taon na po tayo? 105. Gaano ka ba hata? 105. 105 years old. Dahil po ba yan sa mga saging at mga root crops na sa harap natin? Ano po ba ang diet ng isang 105 years old po? Nung nasa Japan ako, hindi, huwag kang kakaginan ng huwag kang kakain ng dahil dinadala dito sa Pilipinas, mabinta raw. Basta, oo. Pero po, Puro nakakasira ng katawan. Tay, kwentuhan niyo naman po kami sa buhay po ninyo kasi grabe daw, talagang kayo daw yung isa sa mga nagturo sa mga sundalo natin nung World War II ng jungle survival skills. Nakukwentuhan niyo naman po kami doon. Nung magkaroon ng gera ng Vietnam, dumating ang mga Philippine Air Force na galing sa Clark. Sabi nila, sinong marunong ng magluto ng pagkain ng mga kano? Wala kong alam na iluluto kung hindi mga saging, kamuti, papaya. Yun lang ang pinakain ko, mga Amerikano papuntang Vietnam. Tay, Vietnam War po ba ang nilaban ninyo or yung World War II? Hindi, dalawa. Pareho, World War II tsaka yung Vietnam War. Tinulungan niyo yung mga Amerikano. Yun. Okay, gets. Tay, kanina meron po kayong sinasabi sa akin, kinakwento mo na, sabi mo, naku, hindi ako nagpupunta ng doktor. Kasi, di ba, sabi mo, lahat ng gamot na kailangan mo, andi dito sa bundok. Nandyan. Tama po ba? Hindi ako ganong nag-uubo.
Kasi tubig ng kahoy ang iniinom ko. So, ibig niyo po ba sabihin yung mga, kunya po, yung mga puno sa likod natin, doon niyo po kinukuha ang tubig ninyo? Oo, bubutasan. Marunong po kayo mag-cellphone? Marunong kung mayroon. May cellphone mo ba kayo? Kung mayroon. Opo. Kaya, So, magti-tiktok ka? oo, magpipistok at saka manunood. Gagamitin mo yung cellphone. Doon Siya ka lang, manonood ng kung news. sinong magbigay sa akin, ihabang buhay niya, ihahabang ng Panginoon. Siya, magbibigay ng Cellphone. wow. Nako, o sige, pag binigyan ka ng cellphone, Tay, sinong una mong ite-text o sinong una mong tatawagan? Ay, ikaw. Talaga. So, dapat ibigay ko sa'yo yung number ko. Oo. At saka Ayan. dalawa kayo ni Pat. Okay, Yeah. ayan. So ngayon, sa mga nanonood, ang may mabuting puso dyan, cellphone para kay tatay. Yeah. Para una daw niya akong ite-text at tatawagan. Oo. Nako, tay, pag may cellphone ka na, marami ng chismis doon. Okay lang ba yun? Chismoso po ba kayo? Ay, ayaw ko yun. Ayaw ko yun. Pagkatapos ng kwentuhan, bumaba naman tayo sa Peace Camp, isang NGO na nagbibigay kabuhayan sa Aita community ng Porac. Dito may pagkakataon silang ibahagi sa ibang tao ang kanilang kaalaman sa jungle survival at sarili nilang arts and crafts. Naku po, ano po ba yung kinakopy ninyo? Paano po ba ito? Turuan nyo nga po ako. Kailangan mo lang po sa bali dito po. Dito po yung ano niya. So ang gagawin mo, didiinan mo muna, tapos tsaka mo po siya i-shape. Para magkaroon po siya ng shot. Nasad yung picture. Nasad siya. Ngunit naman ako sa yung nag-paint sa akin. Ayan, dito po. Okay lang po ba yung lumagpas-lagpas tayo ng konti sa outside? Basta mag-enjoy lang po kayo. Ayun, yun ang pinakamaganda, mag-enjoy. Uy, kuya, tignan mo. May buhok na siya. Tapos meron kayong association ng mga young artists. Tapos balita ko, nakasali na raw kayo sa exhibit. Yes po. Anong feeling ninyo na nakasali kayo sa isang exhibit at ipresenta ninyo sa mga tao yung inyong mga gawa? Ano pong pakiramdam nun, kuya? Happy po ba kayo? Masaya po. Totoo po ba masaya kayo? Ngayon po, ituturo ko sa inyo yung kung paano maggawa ng apoy sa bato. Okay. Itong dahon, baka gagawa ng apoy, yung dahon, ganyan. Ayan. Ay! Nagulat lang po ako. Ano po yung hawak ninyo? Bato? Ano pong klaseng bato ito? Bato sa galing sa bukan. Tapos ito po ay Bakal. bakal. Sige nga po, ari ko. Hindi ko anong kanya. Hindi naman Ah, galing no? May parang pa-fireworks. Hindi kaya sa mahiya. Hindi nahiya, ma'am eh. Talagang nagpakita ng dinas eh. Sunog! Charot! Ang galing niyo po! Wow! Naku po. Ikaw naman. Sige. Ang galing. Naku, ito na naman ako sa epic fail. Pag may tiyaga, may apoy. May apoy. Yan. Saan po ba yung nilalagay dito? Yan. Don't fail me! Puro ang may kasabihan kasi dyan, ma'am, sa kwento sa paggagawa ng apoy, pag hindi ka nakagawa ng apoy, ay hindi ka makakain. Kasi walang apoy eh. Paano ba to? Gagawa tayo. Ayun. Uy, nasisira yung stone. Hindi bali. Marami dyan, malalaki pa. Baka sakaling ito naman po ang future ko. Palaki na ng palaki yung bato, tapos mamaya ganyan. Oh, maawa ka na please. Yun. 10 years later. Yan, ang nagkapoy na. Yun. Ingat yung kamay, mama, mapasok may Grabe!
hindi ganun kadali. Hindi madali gumawa ng apoy na meron ka lang bato at maliit na bakal. Pero ngayon na nakagawa na tayo ng apoy, dediretso na tayo sa traditional way of cooking ng ating mga Aita friends. At ito ang tinawag nilang binulu. So ngayon, papakita sa atin kung paano magluto ng rice sa pamamagitan ng bamboo. Okay, so meron tayong bamboo, tapos meron tayong banana leaf, Para hindi po siya masunog. para hindi masunog. And then, ilalagay na natin ang ating bigas. Okay, pagkatapos niyan, lalagyan na ng tubig, isang tasa lang. Mga dalawa po. Mali, hindi isa. Not one, but two. Tapos tatakpan ulit. Okay? Lalagay na natin siya sa apoy. So, iintayin na lang natin maluto ang ating beef. Karaniwan sa ating mga Aita friends na kapag iniintay nilang maluto ang binulu, meron silang ginagawang ritual. Isa siyang dance performance na inaalay nila bilang pasasalamat para sa lahat ng mga biyaya na kanilang natatanggap. Apo na malyari, salamat ha kaganawan biyaya indin mo kanyan. Ay, salamat ka Ma'am Judy Santa Maria, tabi niya ng kay Beach para habang kabuhayan. Ay, dance portion! Ang ginagaya ko lang. Ay, pila-pila. Okay, pila-pila. Thank you! Ay, ito na po. Parang... Yung rice, yung aroma niya na nanggagaling sa bamboo, parang maiwan. So, parang mayroon siyang added flavor. Ito ay langgam, itlog ng langgam at langgam na hantik. Makabawi-bawi man lang tayo sa pagkagat sa atin ng mga hantik. Natatakot po ako! Ay, malaki pa yun! Sandali po, wait lang. Oh my gosh, parang ako nahihimatay. Hiya po ako sa inyo. Kaya na niyo pa po bit-bit yung palayok. Masarap siya. Saka, mabango siya, hay. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Pwede niyo po bang sabihin sa akin, ano po ba itong mga magagandang bracelet sa harap ko? Ito po yung bangkal, ma'am. Isa po siyang uri ng kahoy. Po yung buto niya. O, ano naman po itong Ito isa? po yung bingala. Sino po ang nagtuturo sa inyo gumawa ng bracelet? Paano niyo po ito nasimulan? Bago po ako dumating dito, si Sir Colonel Sam po, siya po yung nag-organize po dito sa Peace Camp para po yung mga kababaihan, para po mabigyan po kami ng livelihood. Imbes po na sasama kami sa mga asawa namin na mag-uling, mamarites ka po, eh gumagawa ka na po ng ano, ma'am. Oo ng nga mga naman, bracelet, at opo. least habang nakikipagmaritesan kang ganun, may nangyayari, Kumikita ka may pa po. nabubuo. Opo. Meron din palang nadudulot na magandang pagmamarites. Pwede kang magmarites at kumita. Opo. Wow, okay. Po yung tungkol sa inyong kultura bilang mga Aita po, ang nais ninyong ipaalam o ibahagi sa amin? May babahagi po namin sa inyo, mahalin po ang kultura ng Pilipino. Sariling wika, sariling kultura po. Yes, yes. Kami po sa The JSM Channel, meron po kaming munting regalo para po sa inyo. Gusto po naming makibahagi at maging bahagi po ng inyong napakayaman na kultura. Kaya naman po kami dito sa The JSM Channel ay nais pong bigyan kayo nito pong mga beads na ito na magagamit po ninyo para sa mga susunod na mga bracelet po na gagawin ninyo. So ito pong lahat para po sa inyo. Maraming salamat Thank po, ma'am. you. Thank you very much din po. JSM Travel and Tours!
Pagdating naman sa heritage sites, hindi rin magpapahuli ang Porac. Tahanan ito ng maraming makasaysayang Spanish churches. But right now, we are making our way to St. Vincent Ferrer Chapel. Built in 1861, isa raw ito sa mga pinakaunang circular chapel sa buong Pilipinas at sa buong Asia. Kanina, traditional food experience ang sama-sama nating in-enjoy. Pero meron din namang modern food activity ang pwedeng gawin dito sa Porac. Nandito tayo ngayon sa isang Uraro plantation kung saan nila ginagawa ang isa sa sikat nilang native delicacy, ang Uraro cookie. Halika tignan natin kung ano nga bang itsura ng Uraro plant. Tada! Ito na siya! So ito yung ginagawang Uraro cookies. Ito po ba pwede po ulit tong tanimin? Basta may ugat, pwede pang tanim. Tapos po, pag tinanim po ito, gaano po ito katagal bago tumubo na maging ganito? 9 months. 9 months din! Delicate texture? Check. Sweet flavor? Check. Tatak Porac? Check na check. Importanteng bahagi na talaga ng Porac culinary tradition ang Uraro cookies. So pag pinigaan niyo po yung kanina na yun, meron pong parang white na liquid na lalabas po doon. Para po siyang arena. And then, isha-shapean na po. After 3 hours of baking, ito na po yung ating finished Uraro cookies. Try nyo na, Uraro cookies ng Porac, Pampanga. Bukod sa Uraro Plantation, isa sa mga Porac destinations na sigurado kung magugustuhan ng ating mga foodie ay ang Nasiya Restaurant. Nag-o-offer sila ng authentic Kapampangan cuisine, hindi lang para sa mga lokal kundi para sa mga turista na kagaya ko. And this establishment is accredited by the Department of Tourism. Let's go! So ngayon, matitikman na natin ang offering ng Nasiya Restaurant. Meron tayong sinigang na hipon. Masarap. Asim. And then also, kumuha tayo ng pakbet. Masusubukan natin. Ang sarap ng mga pagkain kasi tamang-tama yung timpla. Hindi sila sobrang maalat, hindi sobrang maasim. Ngayon naman, tatry natin ang laing. Perfect. Kain na! Sa pagbisita natin ng Porac, isang hidden gem na naman ang sama-sama nating na-discover. And there are surely many things to love about this place. Hello! Kaya nga kahit robot, gustong sakupin to, diba? Joke! Mabuti pa, tayo-tayo na lang mga travel lovers and wanderlusts ang sumugod dito. So we can share to others that indeed, Porac can rock your world. Kita-kits next week dito lang sa JSM Travel and Tours. Like, share, and comment on this video. And subscribe na to the JSM channel.